What's up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH, and for today's vlog, so ito nga, kung makikita nyo, ito yung PCX natin. Ayan. Ang odo niya na ngayon ay nasa magte 20,000 odo. Medyo madumi lang, araw-araw ko kasi ginagamit. Ayan. Sa loob ng isang taon at 2 buwan, ayan, magto 20,000 na yung tinakbo. So ngayon, huwag muna natin start. May maintenance ko siya, no? As in general maintenance, mula sa panggilid, sa air filter, sa coolant, sa brakes, and harap at likod. Check upin natin lahat yan. Kung may papalitan yung belt, yung mga bearings sa gulong, wheel bearings, sa CVT, and i-regress natin o lalagyan ulit natin ng grasa. Full check up tayo para mas tumagal yung motor natin. So meron akong listahan ng mga gagawin kong maintenance. Ipapakita ko na lang dito sa screen. So una, mag-change oil muna tayo. Dito ako nag-change oil. Dito ako nagbubukas. Bakit dito? Kasi andito yung filter. Para malinisan mo din yung pinaka-filter niya. Kaya yan ang lagi kong tinatanggal. Yung nasa ilalim nito, yung nandito. Hindi ko pa siya tinatanggal since nabili ko tong PCX. Kasi talagang dito ako lagi nag-change oil. Para sa akin mas maganda rito kasi nakukuha mo yung filter. So every 1,500 kilometers nga pala bago ako mag-change oil. At ang gamit ko lang na langis ay Honda. Since day 1 ito lang yung ginagamit ko. Maganda na rin kasi yung consistent ka sa langis na ginagamit mo simula day 1 na pagkabili mo ng motor. Kasi may kinalaman niya sa pag-break-in ng sasakyan. So kung pabago-bago ka kasi ng langis, pabago-bago ng viscosity, pabago-bago din ang quality, mag-iiba yung pattern nung pag-break-in mo sa kanya. So mas maganda na mag-stay ka sa isang langis. So kung gusto mo mag-motor, gusto mong gumamit ng shell, kung ano man langis ang gusto mo, mag-stay ka na dun. So huwag ka na magpabago-bago ng langis. At mag-ingat din sa paggamit ng mga langis kasi may mga langis na peke na nabibili sa online. At meron din naman sa mga motorcycle shop. At mag-iingat kayo. Kung bibili kayo langis, maganda kung direkta kayo sa kung anong brand ng langis yung bibili nyo. Halimbawa, bibili kayo ng langis ng Honda. Sa Honda kayo mismo bibili, huwag sa mga motorcycle shop. Kung bibili kayo ng langis ng Shell, sa Shell kayo dumiretso, huwag sa mga motorcycle shop. Yun lang yung ma-advise ko. Mapapansin nyo, nilagyan ko ng grasa yan, tsaka ito. May kalawang, grabe oh. May grasa po yan, kaya siguro hindi nag-lock yung ano natin,
poly. Itong bushing. Itong bushing. Ayan, may kalawang na rin. May kalawang na rin. Mabuti na lang at madali pa rin natin nabunot. Siguro gawa ng grasa. Dapat talaga high temp na grasa ang gagamitin nyo. So may mali din sa pagkakagawa ko nung unang binaklas ko to. Medyo nahirapan ako guys baklasin kasi kinalawang na tong pin. Kaya hindi ko matanggal kanina yung cover, no? Kaya hindi ko matanggal yung cover kasi nga gawa nung kalawang. Sobrang nahirapan ako kanina guys. So madumi siya. Kung makikita nyo to, hindi lang halata sa picture pero sobrang dumi. Sobrang dumi guys. Nahirapan akong baklasin to. So masasuggest ko sa inyo guys, dalasan nyo yung paglinis ng panggilid nyo. So kasi ako sa 20k na tinakbo, matagal akong naglinis, no? Siguro may 10k odo bago ako nagbukas ng panggilid. So masasuggest ko siguro kung gawin yung mga every 5k na tinakbo, no? Every 5,000 kilometers na tinakbo, magpa CVT cleaning din kayo para maiwasan nyo yung pagkasira ng CVT, no? Maiwasan natin yung malaking gastos. Ganito ang epekto kapag sobra-sobra yung grasa na nilagay nyo sa CVT, and ganito rin ang magiging itsura kapag hindi high temperature yung grasang ginamit nyo. So makikita nyo, sunog tong grasa na to. Ito sa loob okay, pero mukhang ano na siya, mukhang habang tumatagal lumalambot masyado yung grasa na to. Tapos pag natuyo siya, ayan, sunog na. Ayun o, sunog. Yung mga orange, sunog. Yung mga dilaw, ayan, okay pa yan. Sobra-sobra yung grasa. Tapos hindi pa siya high temp. Kaya nagkaganito. Kasi pagka hindi high temp, para nagiging tubig yan eh. Sobrang labnaw. So papalitan natin ng high temp yan. Lilinisin muna natin. Yan. Ito ang finished product. Ayan, sobrang linis na yan. Ayan, tingnan nyo, oh. Linis na oh. Sobrang linis na oh. Ito mga loob, wala kayong makikitang grasa na sa loob oh. Malinis na yan. May linis yan oh. Yan oh. Tatlong beses kong sinabon yan guys. Tatlong beses. Sinabunan ko siya ng gamit ang powder. Ayan, powder na sabon. Kahit anong brand, basta powder, mabisa siyang pangtanggal ng mga grasa. Tulad nito, luminis na yung kamay ko. Kanina puro grasa. Kasi matatagalan tayo pagka degreaser ang ginamit natin, no? Ewan ko kung ako lang ba, pero hindi effective sa akin yung degreaser. Mas okay sa akin yung sabong powder.
Yung mga ganito, kahit Champion, kahit anong brand, kahit mura lang. Effective yung pagtanggal ng mga dumi-dumi ng CVT, yung mga grasa-grasa. So punasan ko lang to, tapos buuin na natin. Punasan ko lang, tapos i-inspect natin kung ano yung makikita nating palitin na dyan. So guys, check natin itong belt. Napansin ko may crack na siya. Ganito kasi pag check ng belt. Ibubukan nyo to. Ganito. Ito, nakikita yung loob. Bubukan ng ganyan. And malalim na guys. Hindi na siya normal. And nasa ibang side. Ayan o. Lalim na guys. Mga crack na yan. So sa 20k na tinakbo, not bad no. Palitan na lang natin tong belt para hindi tayo magka-problema. Meron na kasi ako ditong bola na pang Honda Click. 18 grams yung pinili ko kasi yung stock is 19. And tatry natin 18, magagaan tayo. Tapos bumili rin ako ng slider piece kasi medyo maluwag na. Pang click din to, /PCX yan, Sun Racing. Mumurahin lang na parts to, itong bola na to. Mura lang bili ko rito, nasa 100 plus lang. Pinili ko yung mura lang kasi testingin ko lang naman kung maganda yung 18. Ngayon kung nagustuhan ko yung 18, nagbaba ako ng 1 grams. Tsaka ako napapalitan yan pag nasira. Ngayon ito, meron din ako ditong biniling air filter. Galing Shopee lang to. Huwag nyo na lang akong tularan. Mas maganda yung original kasi importanteng part din ng motor to, ang filter no, para wala makapasok na alikabok sa intake mo no, na magkukos ng pagkasira ng block mo. Kasi may chance na makapasok yung alikabok pag pangit yung filter. Pag nakapasok ng alikabok, lalo na yung mga particles na mga buhangin, pwedeng kumayod yun sa natin, sa block, sa cylinder wall ng block natin no. So gastos malala yun. So hindi ko sinasuggest na gayahin nyo to, pero ito lang kasi yung nabili ko, matagal ko nang nabili to, so gusto ko lang gamitin. Siguro kahit mga 5,000 kilometers ang palitan ko na kaagad, or mas maaga mas maganda, para lang magamit. Sayang kasi bili ko. Yun lang.
ito yung binili natin kaninang belt. Ito. Sa Honda natin binili yan para sigurado legit. Ayan. Oh. Ayan yung code nya. Ayan, part number. Ayan, yan ang part number nya. Ayan. So, selyado, Honda, original. Tapos, ito ang price nya. Kakabili natin. And belt drive is 917. Samantalang yung gear oil natin ay nasa 65 pesos. So ayan, total of 982. Ayan, 982 guys. So yun lang nagastos natin. Kasi sa Shopee na lang natin in order itong bola. Ayan, bola rito. Ayan. Parehas lang siya ng Honda Click guys. Tapos itong slider piece hindi pa natin pinalitan kasi maganda pa. Makapit pa naman siya. Ayan. So wala na. Kakabit ko na lang to. So ito yung ano natin, housing. So kita nyo naman. Wala nang kalawang yan. Malinis na. Nilinis ko yan kanina. Sabon lang ginamit ko dyan. Yung kalawang niya mababaw pa kasi kaya natanggal na lang siya ng punas, kuskus, pero hindi ko siya niliha. Ayan, kasi ito rin kabila. Makikita nyo wala na rin kalawang yan, linis lang yan, ilinis ko lang. So ikakabit na natin. Tulad ng dati, papahira ko pa rin ito ng konting grasa. Buong ulang crack. ml 800 ml guys. Hirap ang focus nitong cellphone na to. Ayun guys, tamang-tama lang is